Ang isip mo ang pinakamalaking yaman mo o ang magiging pinakamatindi mong kalaban. Sanayin mo ito ng maayos at dadalhin ka nito kahit saan mo gustong pumunta. Pag-isipan mo, bawat tagumpay, bawat kabiguan, bawat breakthrough at bawat setback sa buhay mo ay nagsimula sa isang kaisipan. Ang iyong mga iniisip ang humuhubog sa iyong realidad, sa iyong mga desisyon at sa huli, sa iyong kapalaran. Pero karamihan sa mga tao, hindi natututo kung paano mag-isip ng may disiplina. Hinahayaan nilang magpalaboy-laboy ang kanilang isipan, naaabala ng negativity at mga panlabas na impluensya. Naranasan mo na bang masyadong mag-isip, gumawa ng padalos-dalos na desisyon, o mahirapan mag-focus sa mga goals mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Sa panahon ngayon na puno na ang mundo ng distractions, emosyonal na triggers, at mental na kalat na humahadlang sa atin para maabot natin ang greatness natin. Pero ito ang good news. Pwede mong sanayin ang isip mo para magtrabaho para sa'yo, hindi laban sa'yo. Ang mga matagumpay na tao, hindi basta-basta lang mag-isip. Iniisip nila ang mga bagay ng may strategy, direction, at disiplina. Marunong silang mag-filter ng distractions, kontrolin ang emosyon nila, at gumawa ng matatalinong desisyon na papalapit sila sa mga pangarap nila. Hindi sila basta sinwerte lang, master sila ng sarili nilang isipan. At yun mismo ang ituturo ko sa iyo ngayon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano disiplinahin ang iyong pag-iisip, paano makawala sa mga mental limitations, maging master ng focus mo, at buuin ang isang mindset na magdadala sa iyo sa tagumpay. Samahan mo ako sa mga susunod na minuto habang dadalhin kita sa 7 makapangyarihang disiplina sa pag-iisip na talagang magbabago sa pananaw mo sa buhay, challenges, at opportunities. Tara, simulan na natin. Number 1, i-reprogram ang iyong isipan para sa tagumpay. Ang isip mo parang computer. Tumatakbo yan sa kung anong programming ang nilagay mo. Kung puro negativity, doubt at limiting beliefs ang pinapakain mo dito, magiging puno ng pagdududa, kabiguan at frustration ang buhay mo. Pero kung tamang mental software ang ilalagay mo, positibong paniniwala, focused na pag-iisip at strategic decision making, pwede mong baguhin ang buong buhay mo. Ang maganda dito, kahit anong klaseng mental programming ang tumatakbo sa iyo ngayon, kaya mo yang baguhin. Mula pagkabata, hinuhubog ng paligid, pamilya, kultura, edukasyon, at mga karanasan ang mga iniisip natin. May mga helpful, pero marami ring nag-install sa atin ng self-doubt, takot, at limiting beliefs na siyang humahadlang sa atin. Pag-isipan mo, ilang beses mo na narinig ang imposible yan o wala namang ganyang nagtatagumpay sa atin. Akala mo simpleng salita lang, pero unti-unting nagiging bahagi ng subconscious mo hanggang sa di mo na namamalayan. Ito na ang humuhubog ng mga galaw at desisyon mo. Ang unang hakbang sa pagdisiplina ng isip ay ang tukuyin at alisin ang mga mental roadblocks na naprograma na sa iyo. Unang-una, pakinggan mo ang self-talk mo. Nahuhuli mo ba lagi ang sarili mong nagsasabing, hindi ako magaling, lagi akong palpak, o di ko kaya yan? Hindi yan totoo. Pattern lang yan ng pag-iisip na pwedeng baguhin. Ang utak natin ay may tinatawag na neuroplasticity. Ibig sabihin, kaya pa rin itong hubugin kahit anong edad. Parang muscle, kaya itong sanayin na mag-isip ng iba. Isa sa pinakamagandang paraan para i-reprogram ang isip ay ang paggamit ng affirmations at visualization. Mayayamang tao, atleta, inventor, gumamit sila ng mga teknik na to para sanayin ang isip nila. Si Muhammad Ali, halimbawa, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, I am the greatest. Kahit bago pa siya maging champion, hindi yun kayabangan, kundi paraan niya ng pag-program ng isip niya na maniwala sa potential niya. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo ang mga positibong statements araw-araw, unti-unti itong tinatanggap ng subconscious mo bilang totoo. Sa halip na sabihin mong, hindi ako magaling dito, palitan mo ng, natuto at gumagaling ako araw-araw. Sa halip na isipin mong, di ako magtatagumpay, sabihin mo, tagumpay ay sigurado basta patuloy lang akong lumalago. Isa pang key method ay mental detoxing. Tanggalin ang negative influences na nagpapalakas ng self-doubt. Tignan mo kung anong mga nilalagay mo sa isip mo araw-araw.
Puro ba bad news, toxic sa social media, o mga usapan na nakaka-drain ng energy? Kung oo, panahon na para linisin ang mental environment mo. Kung anong mga thoughts ang pinapapasok mo sa isipan mo, yun din ang magiging realidad mo. Simulan mong punuin ang isip mo ng positive at growth-oriented na content tulad ng mga libro, podcast, at usapan na nagtutulak sa'yo paabante. Malaking bagay rin yung mga pinapaligid mo sa sarili mo. Sabi nga, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung puro reklamo, duda, at kontento sa buhay ang paligid mo, mahahawa ka rin ng mindset nila. Pero kung paligiran mo ang sarili mo ng mga taong ambitious at disciplined mag-isip, mahahawa ka ng mindset nila. Maghanap ng mentors, magbasa tungkol sa mga matagumpay na tao, at sumali sa mga discussion na hamon at magpapalago sa pag-iisip mo. Isang simpleng exercise para simulan ang pagre-reprogram ng isip mo ay ang thought audit. Sa isang buong araw, isulat mo lahat ng negative thoughts na sumagi sa isip mo. Sa dulo ng araw, balikan mo at tanungin ang sarili mo, sasabihin ko ba to sa best friend ko? Kung hindi, bakit sinasabi mo sa sarili mo? I-challenge ang mga negative thoughts at palitan ng empowering beliefs. Hindi overnight ang pagre-reprogram ng isip, pero isa ito sa pinaka-importanting investment na pwede mong gawin para sa sarili mo. Bawat thought na inaalagaan mo, either nagtatayo o sumisira ng future mo. Piliin mong disiplinahin ang iyong isipan, alisin ang negativity at mag-install ng mindset na nagtutulak ng tagumpay. Dahil kapag binago mo ang iniisip mo, binabago mo ang buhay mo. Number 2, ang lakas ng focus. Sa mundo na puno ng distractions, ang ability to focus ay parang superpower. Nabubuhay tayo sa panahon na bawat segundo may notifications na umaagaw ng atensyon natin, social media na di matapos-tapos ang scroll, at entertainment na isang click lang ang layo. Ang epekto nito, nakakatakot. Isang henerasyon na hirap mag-concentrate, mahina ang attention span, at di makamit ang mga long-term na goals. Pero ito ang katotohanan. Kung wala kang focus, kahit gaano ka pa katalino, hindi mo maaabot ang totoong potensyal mo. Ang focus ay gateway sa mastery, at ang pagdisiplina ng isip mo na mag-concentrate sa talagang mahalaga ay isa sa pinakamahalagang skills na pwede mong ma-develop. Kung aaralin mo ang buhay ng mga pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan, may isang common na katangian, na master nila ang art ng deep focus. Tingnan mo si Nikola Tesla. Kilala siya sa sobra-sobrang kakayahan niyang mag-concentrate sa inventions niya ng matagal na oras nang walang abala. Kaya niyang i-visualize ang buong machine sa utak niya bago pa ito itayo. Dahil sa unwavering focus niya, nagawa niyang baguhin ang mundo gamit ang invention niyang. Hanggang ngayon, ramdam pa rin natin. Ikumpara mo niyan sa pangkaraniwang tao ngayon na hindi makatagal ng 5 minuto nang di chine-check ang cellphone nila. Malinaw ang pagkakaiba. Focused minds create breakthroughs. Distracted minds accomplish little. Ang pinakamalaking kalaban ng focus ay mental clutter. Masyadong maraming bagay na sabay-sabay kumakagaw ng atensyon mo. Gaano kadalas mo na bang sinubukang gawin ang isang importanteng bagay tapos bigla kang nag-check ng email, naging multitasker o nawala sa social media? Yan ang tinatawag na context switching at sinisira nito ang productivity mo. Tuwing nagsishift ka ng atensyon, kailangan pa ulit mag-reorient ng utak mo. Sabi ng studies, pwedeng bumaba ng hanggang 40% ang productivity mo kapag sabay-sabay mo ginagawa ang tasks. Ibig sabihin, kung palipat-lipat lagi ang atensyon mo, kalahati lang ang naibibigay mo sa potential mo. So, paano mo matitrain ang isip mong mag-focus? Unang hakbang, alisin ang distractions. Gumawa ng environment na pabor sa deep concentration. Kung phone mo ay laging umuugong, ilayo mo ito sa ibang kwarto kapag nagwo-work ka. Kung problema mo ay ingay sa paligid, gumamit ng noise-canceling headphones o maghanap ng tahimik na workspace. Kung social media ang kahinaan mo, gumamit ng app na nagbablock ng distracting websites habang nagtatrabaho. Malaki ang epekto ng environment sa focus mo. Ihanda mo na agad ang sarili mo sa tagumpay sa pamamagitan ng pagtanggal ng distractions bago pa man makuha ang atensyon mo.
Isa pang powerful technique ay Pomodoro Method, work in focus sprints na may maikling break sa pagitan. Ganito ito, mag-set ng timer ng 25 to 50 minutes at magtrabaho sa isang task lang, full focus. Mag-break ng 5 minutes pagkatapos ng session para ma-refresh ang isip mo. Pag nakalima ka na, mas mahaba, mga 15-30 minutes break bago ulit magsimula. Sa method na to, natitrain ang utak mo na mag-concentrate sa mahabang panahon nang hindi nababurn out. Maraming high achievers ang gumagamit nito para max ang productivity at mapanatili ang peak focus sa buong araw. Isa pang mahalagang bahagi ng disiplinadong pag-iisip ay ang malaman kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin. Maraming tao ang abala pero hindi talaga produktibo. Ginugugol nila ang araw sa pagsagot ng emails, paggawa ng mabababang halaga ng gawain, at nauubos ang lakas nang hindi naman talaga umuusad sa pinakamalalaking goal nila. Para maiwasan ito, gamitin ang 80-20 rule. Mag-focus sa 20% ng mga gawain na nagbibigay ng 80% ng resulta. Tanungin mo ang sarili mo, aling gawain ang talagang nagpapalapit sa akin sa malalaking goal ko? Ano ang pinakamahalagang paggamit ng oras ko ngayon? Produktibo ba ako o abala lang? Hindi nag-aaksaya ng oras sa maliliit na bagay ang mga matagumpay na tao. Alam nila ang pinakamahalaga nilang prioridad at pinoprotektahan ang focus nila sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga abala. Si Warren Buffett, isa sa pinakamahusay na investor sa mundo, ay may simpleng ngunit malakas na diskarte sa focus. Gumawa ka ng listahan ng 25 mo pinakamahalaga mong goal. Bilugan ang top 5 at kalimutan ang iba. Bakit? Dahil ang pinakamatinding kaaway ng focus ay hindi lang ang abala, kundi ang mga good opportunity na pumipigil sa iyo sa great ones. Mahalaga rin sa pag-develop ng matinding focus ang pag-training ng utak sa mindfulness at mental conditioning. Gamit ng mga atleta, Navy SEALs, at elite performers ang visualization at meditation para palakasin ang kanilang konsentrasyon. Kahit 5 minuto ng meditation araw-araw, pwedeng tumalas ang focus mo, bumaba ang stress, at gumanda ang kontrol mo sa sarili mong isip. Ang disiplina sa focus ay nangangahulugang maging fully present sa ginagawa mo, trabaho, pag-eehersisyo, or kasama ang mga mahal sa buhay. Dapat 100% ka sa moment. Marami ang nabubuhay sa mental distraction. Physically present, mentally wala. Kung matututo kang maging fully engaged, di lang performance ang gaganda, mas fulfilled ka pa sa buhay. Ang focus ay skill, hindi talent. Kayang i-develop at habang sinasanay mo ang isip mo na maging disiplinado, lalong gumagaan ito. 1,000 distractions ang meron sa mundo, pero ang matutong mag-master ng focus, yun ang mga aabot sa pambihirang tagumpay. Sanayin mo ang isip mong magtrabaho para sa iyo, alisin ang abala, at sumugal sa kapangyarihan ng malalim at disiplinadong pag-iisip. Nakasalalay dito ang tagumpay mo. Number 3, emotional discipline, mastering your reactions. Malakas ang emosyon. Pwede kang itulak nito sa tagumpay o dalhin sa kabiguan. Kapag kontrolado, pwedeng pampagana ito para sumikap ka, palakasin ang relasyon mo, at lampasan ang limitasyon mo. Pero kapag pabaya ka, pwede kang maging padalos-dalos, mabilis mag-react at madaling mabago ng paligid. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng mental mastery ang kakayanang idisiplina ang emosyon. Kung wala nito, laging ikaw ang sunod-sunuran at nagpapadala sa pansamantalang damdamin, parang hinahayaan mong magdesisyon ang emosyon mo para sa iyo. Balikan mo ang mga panahong nagpadala ka lang sa naramdaman mo. Baka nagalit ka at nakapagsalita ng pinagsisihan mo, o natakot kang subukan ang isang bagay na pwedeng nagbago sana ng buhay mo. Normal lang yung ganon, pero kung hindi mo gagawa ng paraan na magkontrol, ikaw ang makokontrol ng emosyon mo. Ang good news, ang emotional discipline ay skill, hindi innate trait. Kaya mo siyang i-develop at patatagin sa paglipas ng panahon, gaya ng focus at talino. Isa sa pinakamahalaga sa emotional discipline ay ang matutong mag-pause bago mag-react.
Maraming taong kulang sa emotional control, agad-agad sumasagot sa sitwasyon, hindi muna iniisip ang consequences. Pinapaira lang galit, inis o labis na excitement. Pero yung mga master ng emosyon, alam nila ang kapangyarihan ng paghinto, nagpapahinga, iniisip ang sitwasyon at saka pumipili ng tamang sagot, hindi agad-agad nagpapadala. Simple lang ito, pero malaking pagbabago lalo na sa relasyon, pagdedesisyon at personal growth. May magandang halimbawa rito si Abraham Lincoln. Noong baguhan pa siya, may ugali siyang magsulat ng mga galit na sulat kapag naiinis siya. Imbis na ipadala, itinatabi muna niya ang mga iyon at pinag-iisipan pagkatapos. Madalas, hindi na niya ipinapadala dahil kumalma na siya at nare-realize na hindi naman pala kailangan ng reaksyon. Yang teknik na yan, pagsusulat ng nararamdaman pero hindi agad ginagamit, nakaka-prevent ng maraming pagsisisi. Isa pang mahalaga sa emotional discipline ay ang pag-detach sa temporary feelings at pag-focus sa long-term goals. Maraming hindi umaasenso dahil sa desisyon na base lang sa nararamdaman nila sa ngayon. Hindi iniisip ang bigger picture. Halimbawa, gustong magpapayat pero tamad mag-gym kasi wala sa mood, o negosyanteng nagpo-procrastinate kasi walang gana. Dito nagkakaiba ang average at successful. Ang matatagumpay, kumikilos, batay sa commitment hindi sa emosyon. Alam nila na hindi maaasahan ang motivation pero laging nandyan ang disiplina. Isa sa pinakamahusay na paraan para palakasin ang emotional discipline ay ang mental reframing. Matutong makita ang challenges sa ibang anggulo. Imbis na tingnan ang failure bilang dahilan para sumuko, ginagawa itong feedback. Imbis na mainis sa maliit na setback, ginagamit ito pang-improve. Si John Wooden, sikat na basketball coach, sabi niya, "Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out." Kaya simpleng pagbabago sa pananaw makakatulong mag-manage ng stress, malampasan ang balakid at mag-focus sa mahalaga para mas patatagin ang disiplina sa emosyon. Sanayin ang sarili sa discomfort. Madalas, hirap ang tao sa emotional control kasi iniiwasan ang mahihirap na sitwasyon. Pero, totoo, mas dinaranas mo ang hindi komportable, mas lumalakas kang humarap dito. Kaya nga ang mga elite military tulad ng Navy SEALs, dumadaan sa matinding training at high-stress na environment. Hinuhubog ang isip para manatiling kalmado kahit grabe ang pressure. Hindi mo kailangan ng military training, pero pwedeng magsimula sa maliit tulad ng cold shower, mahirap na pag-uusap, o pagtuloy kahit may sariling duda. Isa pa, mindful breathing. Kapag overwhelmed ka, galit, o kinakabahan, kontrolin ang paghinga. Mababagal at malalim na hinga, sinasabi sa utak mo na kontrolado mo ang sarili mo, kaya mas kaya mong magdesisyon ng matino at hindi emosyonal. Maraming high performers, mula atleta hanggang CEO, gamit ang ganitong breathing techniques para manatiling composed kahit pressure cooker ang sitwasyon. Panghuli, tandaan, hindi ibig sabihin ng emotional discipline ay pigilan ang emosyon. Ang tunay, ito ay maunawaan at mahandle sila ng tama. Ang pagpigil o pag-bottle up ng damdamin, kasing sama rin ng padalos-dalos na reaksyon. Ang susi, kilalanin mo muna ang nararamdaman mo, aralin kung bakit, at saka piliin ang tamang aksyon. Imbis na, hindi dapat ganito nararamdaman ko, ituloy mo sa, ano kaya ang sinasabi nito at paano ako makakareact ng constructive. Ang tunay na lakas ay nasa pagmaster ng emosyon. Kapag natutunan mong idisiplina ang emosyon mo, hindi ka na matitinag kahit anong setback, kritisismo o pansamantalang feelings. Malakas ang emosyon, pero mas malakas ka kapag ikaw ang may hawak. Number 4. Strategic thinking, planning like a champion. Hindi lang basta sipag ang sukatan ng tagumpay, kundi ang pagiging madiskarte. Maraming tao ang grabe kung magtrabaho, akala nila effort lang ang kailangan para marating ang goals. Pero, madalas, paikot-ikot pa rin sila taon-taon. Ano ang kulang? Strategic thinking. Kahit anong sipag mo, kung walang linaw ang direksyon o plano, baka taon ang masayang sa maling bagay.
Ang strategic thinking ang naghihiwalay sa mga taong hirap abutin ang tagumpay at sa mga tila effortless lang umuusad. Importante na makita ang bigger picture, mag-anticipate ng mga challenge, at gumawa ng calculated na moves na diretso talaga sa goal. Halimbawa, ang chess grandmaster, hindi lang isa o dalawang galaw ang iniisip nila. Marami silang galaw na pinaplano, inaalam kung paano makaapekto ang bawat kilos sa resulta. Ganito rin sa totoong buhay. Ang mga taong strategic ay hindi lang basta reaksyon sa nangyayari ngayon, kundi plano sila sa maaaring mangyari bukas. Ang kakayanang ito na mag-anticipate at maghanda kung ano ang nagbibigay sa kanila ng hindi patas na kalamangan kumpara sa mga taong basta lang sumasabay sa agos. Isang perpektong halimbawa ng strategic thinking ay mula kay Napoleon Bonaparte. Hindi lang siya naging dakilang general dahil lumaban siya ng matindi. Master siya sa pag-anticipate ng kilos ng kalaban at pagpaplano ng sariling mga counter-attack ng maaga. Habang reactive lang ang iba, siya ay proactive, laging nag-iisip ng susunod na hakbang, kaya't naging matagumpay siya militarily. Ganito rin ang prinsipyong dapat mong gamitin sa mga layunin mo. Kapag hindi mo pinlano ang mga susunod na hakbang, buhay mismo ang magdidikta nito para sa iyo. Paano mo nga ba mahahasa ang strategic thinking sa sarili mong buhay? Nagsisimula yan sa pagkakaroon ng malinaw na vision. Karamihan sa mga tao, lagalag sa buhay na walang tiyak na pupuntahan. Gigising, papasok, haharapin ang mga problema pag dumating at umaasang magic na lang ang solusyon. Pero kung wala kang direksyon, paano ka makakagawa ng roadmap? Imagine mo na lang na magdadrive ka across the country nang walang GPS o kahit general na idea kung saan ka pupunta, ubos ang oras mo sa maling daan. Ganyan din karamihan sa mga tao, reactive sa araw-araw na problema, imbes na sila ang magdirekta ng buhay nila papunta sa malinaw na goal. Para maiwasan yan, i-define mo ang vision mo ng specific. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang itsura ng success sa akin after 5, 10 o 20 years? Ano-anong milestones ang kailangan kong marating para makarating doon? Anong mga posibleng hadlang ang pwedeng pumigil sa akin? At paano ko sila paghahandaan? Ganito mag-isip ang totoong strategic thinkers. Hindi lang sila basta nagsiset ng goals. Ina-anticipate nila ang mga balakid at gumagawa ng solusyon ng mas maaga. At kapag dumating ang challenge, handa na sila. Isa pa sa pinakamakapangyarihang tools ng strategic thinking ay ang reverse engineering ng tagumpay mo. Imbes na basta mo lang sabihing, gusto kong maging successful, magsimula ka sa dulo. Saan mo gustong makarating? Tukuyin mo ang key steps para marating yun. Tapos i-breakdown mo pa lalo sa maliliit na actionable tasks. I-schedule mo yung mga tasks na ito sa araw-araw, lingguhan at buwanang routine mo. Sa approach na to, mawawala ang kalituhan at siguradong bawat hakbang mo ay papalapit sa goal mo. Halimbawa, kung pangarap mong magtayo ng negosyo, imbes na random kang gagawa ng mga idea, i-reverse engineer mo yung proseso, mag-research ng market, tukuyin ang profitable na niche, gumawa ng maliit na prototype o serbisyo, i-test sa totoong customers, tapos i-scale up batay sa gumagana. Bawat hakbang ay may dahilan at plano, kaya tipid sa oras at effort. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nararating ng mga tao ang goals nila ay dahil natatakot silang makaalis sa survival mode, palaging busy sa immediate na problema imbes na mag-focus sa long-term na progreso. Ang mga nagtatagumpay, ipinapasa, ina-automate o tinatanggal ang mga distractions na hindi nakakatulong sa vision nila. Nagpo-focus sila sa high-impact activities. Yung top 20% ng actions na nagbibigay ng 80% ng results, kilala rin bilang 80-20 rule. Para maging strategic thinker, kailangan mo ring maging adaptable. Kahit pinakamagandang plano, minsan di gumagana. And that's okay. Ang importante, palagi mong inaaral at ina-adjust ang approach mo. Kapag may hindi effective, huwag ka maging matigas ang ulo, pivot agad at humanap ng mas magandang paraan. Ang flexibility na ito ang nagpapalamang sa strategic thinkers, samantalang iba, abala pa rin sa luma nilang pattern. Panghuli, ang pagiging mahusay na strategist ay paggawa ng desisyon batay sa logic, hindi sa emosyon.
Kapag impulsive ang desisyon mo dahil sa takot, sobrang tuwa o frustration, madalas mo iyang pagsisisihan. Ang strategic thinkers, nagbibigay ng panahon, nangongolekta ng impormasyon, at gumagawa ng calculated moves na naka-align sa mas malaking vision. Hindi nila hinahayaan na ang pansamantalang emosyon ang magdikta ng pangmatagalang resulta. Sa huli, hindi mo masusukat ang tagumpay sa kung gaano karaming effort ang binigay mo. Nasa kung gaano ka katalino magplano, mag-execute at mag-adapt. Kung gusto mong makamit ang extraordinary na mga resulta, kailangan mong mag-isip ng ilang hakbang palayo. Simulan mo na ang habit ng strategic thinking ngayon at makikita mong lilinaw ang direksyon ng buhay mo. May purpose at malinaw na patutunguhan. Number 5. Mental resilience. Pagsanay ng utak mo na huwag sumuko. Isa sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay dahil susubukin ka talaga kahit gaano ka pa katalino, talented o handa. Hindi ang tanong kung magkakaroon ka ng problema, kundi paano mo haharapin yon kapag dumating na. Dito pumapasok ang mental resilience bilang pinakamatinding asset mo. Ang mental resilience ay ang kakayahang manatiling matatag, mag-adapt at magpatuloy kahit sa gitna ng problema. Kung wala nito, kahit sobrang galing mo, madaling mabasag kapag may pressure. Pero kung meron ka nito, kahit ordinaryong tao, kaya mong makamit ang extraordinary na mga bagay. Isipin mo ang mga pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan. Malinis ba at madali ang daanan nila? Siyempre hindi. Bawat dakilang tagumpay binuo sa pundasyon ng struggle, failure at moments ng pagdududa. Pero ang pagkakaiba ng mga nagtatagumpay at sumusuko ay simple lang. Ang winners, tuloy lang kahit gusto na nilang sumuko. Isang classic na halimbawa ng resilience ay si Thomas Edison. Bago niya naimbento ang light bulb, pumalpak siya ng mahigit 10,000 beses. Nang tanungin siya tungkol sa mga failures niya, sabi niya, "Hindi ako nabigo. Nakahanap lang ako ng 10,000 paraan na hindi gumana." Ito mismo ang mindset ng resilience. Ang tiyaking bawat failure ay feedback, hindi defeat. Karamihan, sumusuko agad pagkatapos ng ilang palpak. Pero kung ma-develop mo ang mental resilience, tuloy ka hanggang maka-breakthrough. Paano ba mag-build ng unshakable mental resilience? Una, kontrolin mo ang inner dialogue mo. Ang paraan ng pag-uusap mo sa sarili, lalo na sa mahihirap na sandali. Yun ang magpapasya kung ipagpapatuloy mo o susuko ka. Kung punong-puno ng negativity ang self-talk mo, "Hindi ko kaya, hindi ako sapat, anong silbi ng pagsubok na to?" Darating talaga na mapapaniwala mo ang sarili mong sumuko. Pero ang mga resilient na tao, nire-reframe nila ang struggles nila. Imbes na makita ang obstacles bilang roadblocks, nakikita nila itong opportunities para lumakas. Imbes na sabihing, "Ang hirap naman nito," sinasabi nilang, "Gumagaling ako dito." Imbes na, "Hindi ko kaya," ang mindset nila ay, "Makakahanap ako ng paraan." Isa pa sa pinakaimportanteng bahagi ng mental resilience ay ang pagyakap sa discomfort. Maraming sumusuko kasi iniisip nila na madali dapat ang success. Pero ang totoo, yung growth, nangyayari lang sa discomfort. Habang lagi kang humaharap sa hirap, pagkagising ng maaga, workout kahit tinatamad ka, o pagharap sa nakakatakot na challenge, tinuturuan mo ang utak mong tumibay. Kilala ang Navy SEALs sa kakaibang mental resilience dahil sa tinatawag nilang 40% rule. Kapag pakiramdam mo tapos ka na, 40% pa lang ng tunay mong kaya. Ibig sabihin, ang utak mo laging gustong sumuko bago pa kailangan ng katawan mo. Ang natututo maging resilient, natututo ring hindi pakinggan ang boses na yon. Ipit pa, sige pa. Isa pang matinding paraan para mag-train ng resilience ay mag-develop ng challenge mindset. Imbes na takutan ng hirap, hanapin mo pa kapag sinadya mong i-expose ang sarili mo sa stress. Cold showers, intense na workout, matitinding skill na bagong aralin. Lalo tumitibay ang utak mo. Ito rin ang dahilan bakit mga elite athletes, entrepreneurs, at military leaders hinahanap nila ang matitinding sitwasyon. Alam nila, ang resilience hindi innate kundi tinitrain. Isa pang mahalagang aspeto ng resilience ay hindi pag-personalize ng failure. Maraming sumusuko dahil iniisip nilang ang failure ay sumasalamin sa pagkatao nila. Pero ang totoo, hindi yun personal.
data lang yon. Bawat setback, lesson yan. Bawat pagkakamali, feedback. Bawat hamon, pagkakataon para gumaling. Sabi nga ni Michael Jordan,